Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na nabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa depensa inaasahang lalakas pa sa pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa bansa. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng bahay ang bawat Pilipino, mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino sa Davao City, nagpasalamat. Pamahalaan, mababawi ang 65 milyong piso mula sa 38 paaralan na kalahok sa umano'y maanumalyang senior high school voucher program. Magnitude 7.7 na lindol, tumama sa Myanmar. Lakas ng lindol, ramdam hanggang Thailand. At Alex Ayala, bigong umabante sa Miami Open sa Estados Unidos. Pero history-making campaign, hinangaan ng buong Pilipinas. Una po sa ating mga balita, nagpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Defense Secretary Pete Hegseth kung saan tinalakay ang pagtutulungan pagdating sa seguridad at depensa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Pagpapalakas ng ugnayan partikular sa depensa. Diyan sumentro ang pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at US Defense Secretary Pete Hegseth. Sa courtesy call ng US official kay Pangulong Marcos Jr., natalakay ang pagsusulong ng usaping pangdepensa. Giit ng Pangulo, isang mahalagang mensahe ang pagbisita ni Hegseth sa bansa. Nangangahulugan kasi anya ito ng matatag na commitment ng Estados Unidos, lalo na sa usapin ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Your visit to the region, and especially the fact that you have come to the Philippines as your first stop, is a very strong indication and sends a very strong message of the commitment of both our countries to continue to work together to maintain the peace in the Indo-Pacific region within the South China Sea. And I know that the work that we will do in the time that you have here, brief as it is, in the time that you have here in the Philippines will be extremely productive and very, very important for as we chart our way into the future, considering how complicated geopolitics has become. Binigyang diin din niya ang matagal ng kooperasyon sa pagitan ng bansa at US, lalo na ang suporta nito sa pagsusulong ng Pilipinas sa soberanya nito nang hindi gumagamit ng dahas. You are our only treaty partner and have and continue to be the supporter for peace in this part of the world, and we have always understood the principle that the greatest force for peace in this part of the world would be the United States. Ipinarating naman ni Hegseth ang mensahe ni US President Donald Trump na nagpaabot-anya ng kahandaan na maipagpatuloy ang alyansa, pagkakaibigan at kooperasyon ng Pilipinas at US. Ipinunto rin nito ang kagustuhan ng US na ma-expand ang military-to-military cooperation na anyay kapwa kapakipakinabang sa dalawang bansa. And he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. Pinuri rin ni Hegseth ang pagtindig ng bansa para isulong ang soberanya nito sa West Philippine Sea. Kasabay ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan para tuldukan ang anumang gulo. Ipinunto rin niya ang kahalagahan ng deterrence o mga estratehiya para makaiwas sa kaguluhan sa South China Sea. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country,
considering the threats from the Communist Chinese, and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict, to ensure that there's free navigation. Whether you call it the South China Sea or the West Philippine Sea, we recognize that your country has stand very firm in that location and in defense of your nations. Dumating kagabi si Hegseth na sinalubong ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Bahagi ito ng kauna-unahang official visit ni Hegseth sa Asia Pacific bilang Defense Chief. Bukod sa Pilipinas ay bibisita rin ng U.S. officials sa Japan, Hawaii at Guam. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Kasunod ng kanyang courtesy call sa Malacanang, bumisita rin sa Camp Aguinaldo si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth. Kabilang sa mga tinalakay doon ang pagpapaigting ng Philippine Military Modernization. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Pagdating kagabi sa Pilipinas ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, agad itong nagtungo naman kaninang umaga sa Malacanang para sa isang courtesy call kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos yun, pasado alas 11 ng umaga nang dumating siya sa Camp Aguinaldo at sinalubong ni Philippine Army General Romeo Brawner Jr. Sa isang welcome arrival, sinamaan siya ni Defense Secretary Gibo Chodoro para sa guest book signing. Pilipinas ang isa sa mga unang bansang binisita ng U.S. officials sa Asia. Ayon kay Philippine Defense Secretary Gibo Chodoro, pagpapalakas ng bilateral at multilateral partnership ang isa sa mga natalakay sa pagbisita ng U.S. Defense Secretary. Sa naging pahayag ni U.S. Defense Secretary Pete Hegseth, tutulong ang bansang Amerika para mas palakasin pa ang Philippine Military Modernization. Sinabi pa niya na hindi iiwan ng Amerika ang Pilipinas sa pagpapanatili at pagpapalakas ng ating soberanya. This morning, I also had a chance to meet with President Marcos. And Secretary Teodoro and I just had as I described, very productive discussion about how to not just continue, but accelerate the progress in U.S.-Philippines alliance. Magpapatupad din sila ng bilateral cyber campaign upang mapalakas ang cybersecurity na sinangayunan naman ni Secretary Chodoro. Nanindigan si Hegseth na simula pa lamang ito na nagpapatuloy na magandang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. I can assure you, and I can assure all those watching, this is just the beginning of what will continue to be an incredibly fruitful alliance. We will achieve peace through strength. We do not seek war, we seek peace. But those who long for peace must prepare for war. And we stand united shoulder to shoulder. Naniniwala naman si Secretary Gibo Chodoro na mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Amerika dahil malaki ang ambag nito sa pagpapanatili ng maayos na seguridad sa bansa. The Philippines is prepared and is in fact taking a more active role in rallying our other allies and like-minded nations to resist any attempt to change international law by acquiescence or a fait accompli in the South China Sea. The number of status of visiting forces agreements that we are entering into is for the rules-based international order is proof of this. Naniniwala ang gobyerno ng Pilipinas na ang pakikipag-alyansa ng ating bansa sa iba pang mga bansa ay hindi pag-uugatan ng kahit anong gulo. Nanindigan naman si Chodoro na mananatili ang mga EDCA sites sa Pilipinas. They will remain as such and enhanced development will be taken thereon. On the medium-range capabilities, we will neither confirm nor deny any deployments. We will train as we see fit, and the Philippine Armed Forces will equip as it sees fit. Matapos sa Camp Aguinaldo, agad naman nagtungo si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa American Cemetery sa Taguig. Kabilang rin sa mga bansang bibisitahin ni Hegseth ay ang Vietnam at Japan. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Mas matitiyak pa ang seguridad sa mga paliparan sa bansa dahil sa inilunsad na Advanced Passenger Information System ng Immigration Bureau. Ayon sa Malacanang, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaigting ng seguridad at pagsusulong ng digitalization, lalo't magbibigay daan ng sistema para masuri ang mga pasahero bago pa man dumating sa bansa. Sa ngayon, sinimulan na ng BI ang pilot testing sa pangunahing airlines.
Nakipag-ugnayan din ng immigration sa Interpol para tiyaking konektado sa global security watch lists. Sa ngayon po, tama po na ang Cebu Pacific po ay nag-i-implement na po ito. At sa susunod po ay ang PAL naman na po ang mag-i-implement din po ito. Kapag ka po naging smooth na po ang lahat, once everything is smooth, lahat na po ng airlines ay imamandatory na po na magsagawa na rin po ng APs. Magandang balita sa mga benepisyaryo ng pambansang pabahay para sa mga Pilipino sa Davao City. Mula sa 72 housing projects sa Peoplesville sa Davao City, 4 na 5-story building dito ang handa ng i-turn over sa mga susunod na buwan mula sa pabahay program ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD sa pakikipagtulungan ng Social Housing Finance Corporation. Inaasahang makapagbibigay ng benepisyo ito sa 7,200 pamilyang naninirahan malapit sa danger zones at sa mga naapektuhan ng mga ongoing government infrastructure projects sa Davao City. Mababawi na ng pamahalaan ang 65 milyong piso mula sa 38 paaralang kabilang sa umano'y maanumalyang Senior High School Voucher Program. Ayon sa Malacanang, hinahabol pa ng Education Department ng 14 pang private schools na umano'y gumamit ng ghost students para maka-avail ng voucher. Pinuri ng Malacanang ang malaking papel ni Education Secretary Sani Angara para mabawi ang 65 million pesos at maimbestigahan ang anomalya. Sinabi ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na nangyari ang ghost students anomaly noong kalihim pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte. Naimbestigahan po ng mabuti yung ghost students, yung voucher program anomalies, at ito po ay magre-resulta ng 65 million marirecover po natin. Tinututukan ng pamahalaan ang pagtugon sa pagtaas ng cyber attack sa bansa. Ayon kay PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, mahigpit ang bilin ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. kay Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology na paigtingin ang internet connectivity para mapabuti ang cyberspace ng bansa. Sinabi ni Castro na dahil sa patuloy na pag-evolve ng mga taktika ng cybercrime, kailangang i-update ang mga hakbang at regulasyon ng gobyerno para labanan ang mga banta sa cyberspace. Meron na ring anyang koordinasyon ang PCO at DICT para naman labanan ang paglaganap ng fake news online. Yung cyber attacks po talaga ay nakikita na po, merong epekto na po sa bansa. Kaya unang-una po ang direktiba po ng Pangulo sa bagong appointed na DICT Secretary ay unang-una po ang programa po ng administrasyon patungkol po sa digitalization, pati po yung internet connectivity across the country, and of course, cybersecurity ang kailangan natin pagtuunan, lalo-lalo po sa ngayong panahon na mayroong pangangampanya at campaign period. Samantala, pinaalalahanan ng Malacanang ang mga lokal na kandidato. Ngayong umarangkada na ang kampanya ng local candidates para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, dapat maging ehemplo sa pagsunod sa batas, lalo't sila ang magsisilbing leader oras na mahalal. Dapat din anya maging mahinahon sa pangangampanya at iwasan ang girian sa kapwa kandidato para sa mapayapang local elections. Muli rin nagpaalala ang palasyo sa AFP at PNP na manatiling non-partisan ngayong Hatol ng Bayan 2025. Ang PNP kasi dapat, it should remain apolitical. So, wag magpapagamit, tama po, wag magpagamit sa politiko, wag magpagamit sa damdamin. Alamin nila, tandaan nila na ang kanilang trabaho ay manatiling loyal sa bansa, loyal sa konstitusyon. Niyanig ng magnitude 7.7 na lindol ang Central Myanmar. Naramdaman naman ang pagyanig sa China at Thailand. Ang detalye sa balitang pambansa ni Abby Malanday ng PTV Manila. Gumuhong mga gusali. Gumuhong mga bahay at establishmento.
at nagkalat ng mga yero, kahoy at maalikabok na paligid. Ito ang naranasan sa Central Myanmar o 17 kilometers sa city ng Mandalay matapos sinigin ng magnitude 7.7 na lindol. Batay sa United States Geological Survey, tumama ang lindol sa hilagang kanluran ng City of Sagaing sa Myanmar. Sinundan pa ito ng magnitude 6.4 na lindol ilang minuto lang ang nakalipas. Naramdaman din ang pagginig sa Thailand at ilang bahagi ng China na nagresulta ng pagguho ng ilang gusali at pansamantalang pagsuspinde ng kanilang metro at light rail services. Libo-libo rin ang naitalang casualties pagkamat wala pang eksaktong bilang. Sa ngayon, idineklara na ni Bangkok Prime Minister Paetongtarn Shinawatra ang state of emergency sa buong lungsod kasunod ng pagyanig. Samantala, inabusuhan naman ng Philippine Embassy sa Yangon ang mga Pilipino sa Myanmar na manatiling kalmado at mag-monitor ng update mula sa mga mapapagkatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon matapos tumama ang magnitude 7.7 na lindol doon. Mula sa PTV, Abby Malanday para sa Balitang Pambansa. Samantala, nagpaabot din ng pagbati ang Malacanang sa selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa palasyo, hangad nito ang maayos na kalusugan at magandang kapalaran na kailangan ngayon ng dating Pangulo. Wala rin daw nakikitang problema ang Malacanang sa mga isasagawang kilos protesta kasabay ng kaarawan ni Duterte dahil karapatan ng mga itong magpahayag. Pero nagpaalala ang palasyo na dapat ay hindi sila lalabag sa anumang batas at manghimok ng anumang kaguluhan. Pag sumigaw na ibaksak ang gobyerno, isa yan. Kapag nagpatuloy ng pananalita para to sow fear, i-promote pa yung hatred sa government, bordering the line of inciting to sedition. Dapat alam po nila yan. Dahil sila naman po ay pinamumunuan ng kanilang mga leaders, so dapat alam nila ang kanilang limitasyon. Tutol ang Makabayan Block ng Kamara sa hiling ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sana'y pansamantala siyang mapalaya mula sa ICC. Giit naman ng pamilya ng dating presidente, tuloy lang ang laban. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Kahit pa kaarawan ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mariing tinutulan ng Makabayan Block ng Kamara ang panawagan ng kanyang mga taga-suporta para sa interim release o pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo mula sa International Criminal Court. Ayon kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, sa bigat ng reklamong crimes against humanity na kinaharap ni Duterte, dapat lang umanong manatili siya sa piitan hanggang siya'y mahatulan. Kung dito nga sa atin yung krimen or yung mga nililitis ng murder ay hindi pwedeng makapag-bail o hindi pwedeng pansamantalang makalaya, yun pa kayang yung sinasabi nating crime against humanity. So tingin natin hindi dapat siya mapalaya. Para sa isa pang miyembro ng Makabayan Block na si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, maswerte pa nga umano ang dating presidente dahil nasa isang sosyal at komportableng kulungan siya. Ang iba kasing pamilya, taon-taon umanong nasa sementeryo para gunitain ang kaarawan ng kanilang mga kaanak na nasawi noong war on drugs. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nanindigan ding walang dapat ipagdiwang ngayon kahit kaarawan pa ng dating presidente dahil sa umunong idinulot niyang pahirap sa mga kababaihan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sa kabilang banda, ang mga taga-suporta naman ng dating Pangulo nagkasanalang ng kilos protesta. Pero may belta rin dyan ang Makabayan Block. Kahit na ano pa mang gawin nilang mga pagkilos, gaano man kalaki or gaano man karami yan sa iba't ibang mga bansa, hindi pa rin talaga hindi nito mabubura yung kanyang yung kanyang krimen, yung akusasyon sa kanya na crime against humanity. Tingin ko nagsasayang lang sila ng pagod doon sa ginagawa nila. Ang aim nila ay mapalaya si dating Presidente Duterte, kaya wa-epek. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Umarangkada na ngayong araw ang kampanya para sa lokal na posisyon para sa 2025 midterm elections. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila.
Ngayong araw ang simula ng local campaign period. Pagkakasyahin nila ang 45 araw para lambingin ng mga botante. Ang may pinakamainit na labanan ngayon, ang lungsod ng Maynila. Maagang nagsimula si Mayor Hani Lacuna kasama ang kanyang mga kapartido sa Our Lady of Fatima Church sa Bacood, Santa Mesa. Nag-motorcade naman si Isko Moreno sa Road 10 kasama ang kanyang mga katiket. Nangampanya rin ang tumatakbo sa pagka-mayor ng Maynila na si Sam Bresosa at kanyang mga kapartido. Sa Navotas City, maaga rin nag-ikot ang buong ticket ni Mayor John Ray Chanco. Sinimula naman na ng tumatakbong mayor ng Caloocan na si Antonio Trillanes ang panunuyo sa 8th Avenue. Si incumbent Caloocan Mayor Along Malapita naman, sinimula na ang kampanya sa pagdalo ng misa. Sa Pasig City, maagang nagsagawa ng campaign kick-off si Mayor Vico Soto kasama ang kanyang team at mga magulang na sina Vic Soto at Connie Reyes. Dumalo rin sa misa ang tumatakbong mayor ng Makati na si former Senator Nancy Binay. Sa Las Piñas, misa rin ang dinaluhan ni Senator Cynthia Villar na tumatakbo bilang representative. Habang nagsasagawa rin ng kanyang kick-off campaign ngayong araw, ang buong partido ni Lani Cayetano sa Taguig. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Samantala, hinimok ng Department of Health o DOH ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa tigdas kasunod ng pagtaas ng mga kaso nito. Mula January 1 hanggang March 15, nakapagtala na ng 1,185 cases na tumaas ng 27% mula sa nakaraang taon. Karamihan sa mga tinigdas ay mga batang hindi nabakunahan. Pinapalakas ng DOH ang routine at catch-up immunization para sa mga batang 0 hanggang 59 na buwan. Hinihikayat ang publiko na makipag-ugnayan sa mga health center para sa bakuna. Hinimok ng Philippine Information Agency ang mga kabataang manguna sa paglaban sa disinformation at misinformation kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Andrade ng PIA Calabarzon. Hinimok ng Philippine Information Agency ang mga kabataan na manguna sa paglaban sa pagkalat ng disinformation at misinformation kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Ang mga kabataang Pinoy ang may pinakamalakas na boses sa social media. Sabi nga ni Gato C. Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kayo ang generasyong may access sa pinakamaraming impormasyon. At dahil dito, kayo rin ang may pinakamalaking responsibilidad upang tiyakin ang katotohanan ang mananaig. Ito ang hamon ni PIA Director General Catherine De Castro sa mahigit 500 kabataang dumalo sa West Philippine Sea Symposium sa Calamba City, Laguna, kamakailan. Binigyang diin ni De Castro na malaki ang papel ng kabataan sa social media at dapat nilang tiyakin na ang katotohanan ang nangingibabaw at hindi ang fake news. Samantala, nanawagan din ang Philippine Coast Guard at National Youth Commission na palakasin ang kamalayan at pakikilahok ng kabataan sa usapin ng West Philippine Sea at labanan ng maling impormasyon. Bilang bahagi ng symposium, inilunsad ng PIA ang kampanyang Maging Mapanuri Media and Information Literacy na naglalayong turuan ang kabataan na maging responsable sa paggamit ng social media. Patuloy ang Philippine Information Agency sa pagbibigay ng kaalaman sa kabataang Pilipino upang maging mapanuri at responsable online at suportahan ang gobyerno sa pagsusulong ng transparency sa mahalagang issue lalo na sa West Philippine Sea. Mula sa PIA Calabarzon, Christian Andrade para sa Balitang Pambansa. Bayan, wag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Balitang Pambansa. For our next food crawl, let's escape the ordinary. Eats Fun goes to Sikatuna Village. Sorry, it's not meat, it's plant-based. Kasama ang certified foodie na si Leslie Ordinario para tikman ang mga sikat sa Sikatuna. Eats Fun, ngayong linggo, alas 10 ng umaga. Excited na ako, ma'am. Kainin na natin yan. Dito lang sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan. Ngayong maalinsangan ang panahon, mag-ingat sa heat exhaustion at heat stroke. Ito ay labis na pag-iinit ng katawan dahil sa dehydration at matagal na pagkababad sa mataas na temperatura. Ang heat stroke ay nagdudulot ng pamumula at pag-init ng balat, mataas na lagnat, panghihina, pagkahilo, pananakit ng ulo, mabilis na pagtibok ng puso,
kumbulsyon, at minsan ay pagkawala ng malay. Kapag may na-heat stroke, agad siyang itabi sa malilim na lugar at ihiga ng nakataas ang paa. Lumagan ang kanyang damit. Tutukan siya ng electric fan o paypayan. Lagyan ng cold compress ang kanyang leeg, kilikili, tiyan, pulso at singit. Kung kaya niya, dahan-dahan siyang painumin ng tubig. Kapag ang biktima ay walang malay, bigyan siya ng cardiopulmonary resuscitation o CPR at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Nagsagawa ng ligtas biyaheng dagat caravan ang bayan ng San Jose Occidental Mindoro. Ito'y para siguruhin ang kaligtasan sa sektor ng pangingisda. Ang detalye sa balitang pambansa ni Dayan Gorembalem ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Umabot sa higit 200 mangingisda at operator ng bangkang pangisda ang nakibahagi sa Maritime Safety Culture Awareness Campaign Caravan na isinagawa ng Maritime Industry Authority o Marina kamakailan sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Layunin ng kampanya na mapalakas ang kultura ng kaligtasan sa sektor ng pangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kaalaman at impormasyon sa mga kalahok. Tinalakay sa programa ang mahahalagang aspeto ng maritime safety, kabilang ang pagsunod sa maritime regulations at mga hakbang upang maiwasan ang aksidente sa laot. Nagkaroon din ng open forum sa pagitan ng marina at ng mga kalahok kung saan nasagot ang ilang katanungan tungkol sa dual registration ng mga bangka. Magkaiba pong klase ng bangka ang passenger boat at fishing boat. Having said that, ibig pong sabihin nun, on the point of view of safety, ay magkaiba po ang requirements. Ang sagot ko po dyan ay hindi pwede. Payo ni Victoria, mas maiging sundin na lamang ang mga regulasyon ng marina upang maiwasan ang pagmumulta at disgrasya sa karagatan. Upang mailapit ang kanilang serbisyo sa mga boat operator ng bayan, magkakaroon ng mobile registration ng mga bangka at pagsasanay para sa mga boat operator at mga pahinante nito sa bayan ng San Jose sa buwan ng Mayo. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Dayan Francis C. Gorembalem para sa Balitang Pambansa. Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry at Department of Education ang mga farm schools sa Western Visayas. Dito, tuturuan ang kabataan na magtayo ng sarili nilang negosyo. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni JP Herbas ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Pagdating sa pagtataguyod ng farm school sa buong bansa, tiyak na Western Visayas ang mangunguna rito. Ang Department of Trade and Industry at Department of Education lumagda sa isang memorandum agreement para sa pagpapatupad ng Youth Entrepreneurship Program, Be Your Own Boss sa mga farm schools sa rehiyon. We hope to see the graduates of this program in our panublion, as mentioned, in our different trade fairs. We want to market their products. And there are different pitching competitions where they might join if they really are able to conceptualize and develop a creative or a new product. At para maging epektibo ang naturang programa, tututukan ng DTI at DepEd Region 6 ang pagbibigay training sa business development, financing at marketing. Sa pamamagitan kasi nito, lalawak ang kalaman sa pagnenegosyo ng mga mag-aaral at guro sa mga farm school, gaya ng pagtatayo ng negosyo at pangangasiwa ng pondo. Binigyang diin naman ng DepEd Region 6 ang kalagahan ng financial literacy para matulungan ang mga farm school student na magkaroon ng pagkakakitaan. With this partnership with DTI, I'm sure we will be soaring higher because we are now injecting entrepreneurship. And this is what the President wants, our Secretary wants, for our learners to earn. Umaasa ang dalawang ahensya na magiging modelo ang rehiyon para makalikha ng mas marami pang oportunidad sa mga kabataan na malaking tulong sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura at ekonomiya ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, JP Herbas para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan mula sa PTV. Ako po si Joshua Garcia.
Ito ang pinalawak na puwersa sa panguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.